Minungkahi na ng Department of Health kay Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng National Public Health Emergency para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kasunod ito ng biglang pagsipa sa 500% na kaso nito sa mga kabataan. Sa datos, nasa edad 15 hanggang 25 anyos ang mga bagong kaso ng HIV, habang karamihan naman ay nasa edad 25 to 34 years old. Pinakabata sa listahan, ang 12 years old sa Palawan na nakuha ang sakit sa pakikipagtalik. Dagdag pa ng DOH, mahigit 5,000 HIV cases ang naitala sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito kumpara sa higit 3,000 kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa huling datos ng DOH, papalo sa 56 na HIV cases ang naitala kada araw. Sa ngayon, ang Pilipinas na ang may pinakamataas na bilang ng bagong HIV cases sa buong Western Pacific region. Sa puntong ito, magkakasama natin si Dr. Joselito Feliciano, ang Executive Director ng Philippine National AIDS Council. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at salamat din po sa pagkakataon. Doc, nakakabahala po itong datos na 500% na pagtaas ng HIV cases sa mga kabataang edad 15 nga po hanggang 25. Ano yung nakikita ninyong pinaka-root cause po nito? Unang-una, nakita natin na medyo mababa ang kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. So kung mababa ang kaalaman mo, mas mahihirapan ka na proteksyonan mo ang sarili mo na magkaroon ng HIV virus. No? Pangalawa, dahil din sa advent ng technology sa internet. Dahil dito, napakadaling kumuha ng, for example, sexual partner. Sa online, may mga online dating app na ginagamit na mas madaling makakuha ng mga partner. So, yun yung mga ilan sa mga nangungunang dahilan. Nakikita rin ho bang rason o nakaapekto ba yung foreign aid freeze ng US sa gamutan ng HIV/AIDS sa Pilipinas? Actually, malaki din po ang naging epekto noon dahil nangyari yun na biglaan. Maraming naapektuhan sa ating mga services, lalong-lalo na sa mga services na sa ating mga local government units, services for HIV and AIDS, no? Yung mga tinatawag nating mga human health resource natin na sila yung mga nagpupunta sa field para manghikayat na magpates, magturo kung ano ibig sabihin ng HIV and AIDS. So yun yung mga medyo naapektuhan. Pero sa ngayon ay ginagawa nito ng paraan ng ating Secretary of Health para maibsan o matugunan yung mga pagkukulang na yun. Ang inyo pong ahensya ang in charge on information dissemination at saka din po yung sa mga testing, ganun po ba? May particular po ba or may nakalaan po bang budget para lang po dito? Okay, ang Philippine National AIDS Council is siya yung usually policy making body, no? Ito ay binubuo Okay. ng mga government agencies, 12 government agencies na pinamumunuan ng ating Secretary of Health. Opo. At kasama rin sa council ang mga representative from the civil society organizations at key population na affected ng ating HIV epidemic. Alright. So, ma- it's policy making, pero other than that, sino po ang in charge on para po mas maging aware ang mga kababayan natin on this? Okay, in terms of pagpapalaganap ng tamang impormasyon, may kanya-kanya mandato po tayo ayon sa RA 1166. For example, ang dapat magpalaganap ng tamang impormasyon pagdating sa mga workers, andyan ang DOLE at ang Civil Service Commission pagdating naman sa mga workers natin sa mga government agencies. Pagdating po sa mga bata at mga magulang, no, andyan po ang ating Department of Health. Pagdating po sa ating mga college students o yung mga nasa universidad, andyan po ang CHED. Pagdating po sa komunidad, nandyan po ang ating Department of the Interior and Local Government. So, nagtutulong-tulong po ang mga ahensyang ito para sa pagbibigay ng impormasyon, tamang impormasyon tungkol sa HIV and AIDS. Mhm. Yun nga, iba-ibang ahensya. Kung ganito pong tumaas ng 500%, para pong ipinakikita na hindi po nagagampanan ng maayos yung trabaho.
Sa ngayon po, kung ikukumpara natin ang ating kaso, ang Pilipinas po ang huling nagkaroon ng pagtaas ng mga kaso. No? Kung ikukumpara natin sa ibang bansa, talagang nauna silang nagkaroon ng maraming kaso. For example, mga kapitbahay natin na kapitbansa natin na Indonesia na more than 500,000 cases. Thailand, almost million HIV cases. Tayo po ngayon nagsisimula, no? Ngayon yung matinding pagtaas. Kaya maganda po ang panawagan na magsama-sama tayo at magtulungan para masugpo natin kaagad itong pagdami ng mga kaso ng HIV. Mhm. So ano po ang nakikita natin? Kasi yun nga po, balikan ko lamang po, kung marami naman po at may mga kanya-kanyang agency na dapat in charge dito, in a way, di ba Doc, dapat po hindi tumaas ng 500% kung talagang mayroon tayong sapat o nagagawa po ng maayos yung pagpapalaganap ng impormasyon. Ano po ba ang Ah, iba pang pwedeng gawin ng may pamahalaan? Okay, ang nakikita po nating mga additional na solusyon is unang-una is paggamit din ng online media, no? Mhm. Online media din para sa information campaign kasi nakikita natin ng kabataan talagang halos nakatutok ngayon sa mga internet. Actually ngayon meron tayong mga inisyatiba na gumagamit pati TikTok, no, sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Pangalawa, ginagamit natin ng kabataan para sa kabataan. Sa mga komunidad po ngayon, napaka-aktibo ng ating SK. Sila ang nagli-lead para sa information campaign pagdating sa mga community. No? Sila ay tinutulungan ng National Youth Commission, SK, at ng mga ng DILG. Ito po yung dahilan kaya hinihikayat natin ang bawat local government unit na mag-invest at sumali sa paghihikayat at pagbibigay ng mga tamang kaalaman para sa HIV. No? Full of government approach po talaga yung pinupush natin sa Mhm. ngayon. Mhm. So, ito pong inyong ang Philippine AIDS Council po ang in charge, overall in charge on this para Apo. para ma-call po yung attention ng iba't ibang agencies ng mga dapat nila pong or yung mga masasuggest po ninyo na dapat na aksyon para mas maging aware ang mga kabataan lalo na pagdating po sa HIV/AIDS. Opo, tama po ito at ito po ay pinamumunuan ng ating Secretary of Health. Siya po ang chairperson ng council. Mhm. Kailan po ulit nagsimulang tumaas? Nakita natin yung trend ng pagtaas po ng kaso ng HIV po dito sa Pilipinas. Yung pong sinasabi nating 500% increase, nakita natin yan, ang trend na yan ay tiningnan ng DOH Epidemiology Bureau sa comparison from 2010 hanggang 2023. Ang Mhm. nakakaalarma po ngayon ay nakikita natin last year na ang mga bagong kaso almost 50% nanggagaling sa age group ng 15 to 25 years old. No? So pabata ng pabata yung kaso natin. Kaya talagang naalarma ang Philippine National AIDS Council. Kaya pinupush natin po ang sinasabi nga ni Secretary Ted, kailangan gawan ng paraan to, matinding hakbang ano dahil nga Mm. pabata ng pabata ang kaso natin. Yun yung mas alarming sa atin po ngayon. At isa po sa nakikita ng DOH na agarang hakbang ay ang pagdedeklara po ng HIV bilang isang national public health emergency. Pag sinabi pag po idineklarang public emergency po ito, ano po bang ibig sabihin nun? Actually po, yung pagdedeklara ng National Public Health Emergency, meron pa pong mga maraming proseso. Pero ang importante po ay nakita na merong isang malaking problema na dapat sama-sama nating harapin. Sa pagdedeklara po niyan, for example, yung pong nire-request natin na executive order coming from our president, ang isa Mhm. pong objective natin dito ay tumaya ang mga local government unit, no? Mas maging agresibo sila kasi sila yung pinaka-implementor ng mga inisyatibo. For example, yung pagkakaroon ng intensified information campaign sa mga komunidad, pagkakaroon ng mga access sa condom and lubricant sa mga red district area, sa mga sauna, sa mga motel. So yun po yung mga tinitignan natin na posibilidad. At pangalawa rito, for example, yung budget na pambili ng mga commodities, HIV and AIDS commodities, para mas
matakpan natin yung kakulangan, no, yung gap, no. Dahil medyo limitado eh. Ikaw na nga yung nagsabi kanina na nag-withdraw ng support ang US din sa atin at naapektuhan din tayo noon. So, yun yung mga nakikita natin. At isa pang importante diyan ay yung pagkakaroon ng local aids council ng bawat local government unit na aktibo at functional, no, dahil sila yung magpapatuloy sa mga inisyatibo para hindi na dumami pa ang HIV. So ang lalabas po nito ay parang maglalaan din po dapat ang mga LGU ng karampatang budget for this. Tama po yun. Oo, At yun kasi po ay nasasaad din sa batas, no? hmm. So, pero hindi nagkakaroon. Pero ang maganda sa ngayon, since last year, nagsumula na ang SK, yung Sangguniang Kabataan na nagsasama na ng budget para sa HIV response. Mhm. Nandoon din po ba yung plano na i-involve nyo po ang private sector? Ano po, kasi dapat po ay safe sex ang isa sa mga itinuturo po natin. Like yung mga other companies na sa private sector na makakatulong po na to tie up if budget is ano po, ay pinag-uusapan na may kakulangan. Makakatulong po sila. Tama po. Tulad na sinabi ko kanina, ang gusto natin, goal of government approach, no? Lalong-lalo na ang private sector. Alam natin na malaki ang nagawa ng pribadong sektor nung nagkaroon tayo ng COVID. Ngayon po, marami ng pribadong sektor na tumutulong. For example, nagpapagamit sila ng mga mall nila para magkaroon ng space para sa HIV clinic, no? At ito ay napakalaking bagay. Marami rin pong, sa ngayon po ay patuloy na nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang sektor ng lipunan para po pagtulungan nga ang ating response sa HIV, yung ating intensified response for HIV. Ngayon po na sabi nyo, nakita nyo ay nasa 15 to 25 years old yung pinaka marami po ngayon na natitest na positive. Paano nyo ho tinutugunan itong mga kabataang naapektuhan po ng HIV? Lalo na po yung yung pinakabata, 12 years old. At dahil nakuha niya ito dahil sa pakikipagtalik at 12 years old. Opo. So, yun nga po, ang isa sa mga hakbang ay ang pagpupush natin sa DepEd, no? Pagkakaroon ng tamang training mula sa mga teachers, guidance counselor, at kanyang mga para mai-transfer niya ang tamang information sa kanyang mga estudyante. Hindi lamang po yun, pati sa mga magulang at guardian, no? Yan po ay mandato ni DepEd. Kaya inaasahan po natin yan na gagawin ng kagawaran ng edukasyon. Pangalawa po, ang CHED naman, pagdating sa ating mga college students, meron tayong tinatawag na tinutulungan nating mag-organize din ang mga school organization. Like for example, yung mga student council kasama ng mga ilang guro at volunteer. At pagkatapos silang maturuan ay sila na mismo ang magpapakalat ng mga tamang impormasyon at yung kung saan pwedeng makahingi ng tulong kung sa tingin nila sila ay at risk or dapat magpa-test ng HIV. Yun po yung mga ilan sa mga inisyatibo natin, no? Mhm. Ito pong batas natin, yung reproductive health law po natin, wala ho bang nakasaad dito na on AIDS? Meron pong sariling batas ang HIV which is RA 11166 or the Philippine HIV and AIDS Policy Act. Dito po mga nakasaad na kung saan libre ang mga testing, gamot para sa ating mga PLHIV. Napakarami pong mga nakalagay at dito rin sinisigurado na dapat ang pagpapatest ay isang confidential na bagay, ano. So yung mga iba nating kababayan na natatakot magpa-test, huwag po sila matakot magpa-test dahil definitely ito po ay confidential. Pag po nakalabas ito, pwedeng makulong or may karampatang parusa sa batas, no, pag wala yung confidentiality na yon. Siguro po ay again paalalahanan po natin ano ba yung mga senyales, sintomas na posibleng positibo ka or kailangan mong magpa-test ng HIV po. Ayun. So, unang-una po sa lahat, sa simptomas, generalize. Ibig sabihin, mahirap siya ma-distinguish. No? So, ang importante is meron kang tamang kaalaman
alam mo na ang HIV ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang positibo, sa pamamagitan ng pakikipag-share ng mga haringgilya, for example, sa mga drug users, nag-share sila ng needles at yung isang ka-share nila PLHIV din, or isang nanay na PLHIV papunta sa kanyang anak. Ito po ay pwede nating maiwasan, no, sa pamamagitan ng tamang kalaman. For example, paggamit ng proteksyon, paggamit ng kondom, paggamit ng lubricant. Pero ito po ay tama at consistent na paggamit ng kondom. Pwede rin naman po na paggamit ng PrEP, no? Pero syempre, ang mas nire-recommenda natin ay pag-iwas sa maraming katalik o maraming kapareha, no? Opo. Oo, so maraming partners kasi mas risky po yan. Pangalawa naman, sa ating mga buntis, mas maganda na magpa-test kagad sila kasi nababawasan ng napakalaki ang kung halimbawang positive ang isang buntis dahil hindi naman natin alam. Wala namang asawa magsasabi halimbawa na sa asawa niya na promiscuous siya o meron siya ibang partner, no? Dahil pagka na-detect natin na buntis na may HIV siya, makakapag-inom kagad siya ng tamang gamot. At pag nakainom siya ng gamot for HIV, lumiliit ang percentage, no? Talagang malaki ang nililiit ng percentage para matransmit yung virus sa bata. So napakalaking bagay nun. Mhm. So, Go ahead, as Doc. I'm sorry. So yun po yung mga kailangan natin tandaan at wag po tayong maniniwala. Kailangan nga may tamang kaalaman tayo dahil ang daming sabi-sabi o yung mga fake news na ang HIV nakukuha sa tsokolate, pinakain ng dugo sa mga isda. Hindi po pwede mangyari yun dahil ang HIV ay Human Immune Deficiency Virus. Isa siyang virus na inaatake ang ating immune system sa tao, human. No? So dapat po talaga is malakas ang foundation natin, malakas ang kaalaman, tama ang kaalaman natin sa HIV para maprotektahan ang inyong sarili, maprotektahan ng inyong mahal sa buhay at inyong mga kaibigan, no? Yun po yung napakahalagang bagay kung meron kang tamang kaalaman tungkol sa HIV. Dr. Feliciano, balikan ko lamang po dahil nga sinasabi natin pabata ng pabata yung nadadiagnose na positibo sa HIV. Ito pong 12 years old. Sa pakikipagtalik, multiple partners, ano po ang kwento? Yung pong sa kaso sa Palawan, hindi ako ganun ka-particular sa kwento niya, no? Pero marami po tayong cases na ganun. Yan po yung naging dahilan kaya sa batas, binaba natin ang age of testing sa 15 years old. Kasi marami na po tayo mga bata na 15 years old na nakukuha in terms of surveillance natin na nasa prostitution na sa ganung kamurang edad. So hindi po ako magtataka kung merong 12 years old o baka meron pa mas bata. Pero yung age group na napakabatang yan, meron na po tayo mga in prostitution sa ganung edad. So talagang napakahalaga rin po ng pagkakaroon ng tamang kaalaman ng mga magulang para maproteksyonan ng kanilang mga anak. Siguro po, mensahe natin sa mga batang henerasyon about HIV/AIDS. Okay, sa ating mga kabataan, maging informed kayo. Maganda na meron kayong alam. Pangalawa, kung kailangan magpa-test po kayo. Kung negative, stay negative. Kung positibo naman, tumawag po or magpunta sa pinakamalapit na treatment hub. Pwede nyo pong makuha yung mga numero ng treatment hub natin at mga information tungkol dito sa ating website, pinac.doh.gov.ph. So kung pong positibo kayo, hindi po katapusan ng mundo. Libre po ang gamot, libre ang testing, libre ang konsulta, at napakaganda po ng mga gamot natin ngayon. Mas konti ang kanyang mga side effect. Marami po tayong support group, marami po tayong mga kaibigan na PLHIV na handang tumulong, no? At higit sa lahat, sana po ay para maiwasan ng stigma at diskriminasyon dahil yan ang dahilan kaya maraming hindi nagpapatest. Pairalin pa rin natin yung kulturang Pinoy na may paggalang at respeto sa kapwa. Nang sa ganon, lahat ng mga kakilala natin or kaibigan natin ay madali nating mahimok
na magpa-HIV test nang sa ganon ay mabigyan sila ng tamang suporta. Yun lang po. Maraming salamat. So doon, Dok, sa mga kabataan, nandoon yung takot, nandoon yung hiya, they don't, or yung impormasyon na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Again, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot dahil mananatiling confidential ang inyong mga detalye. Paano po yung mga menor de edad, Doc? Okay, tulad nung sinabi ko, sa 15 years old and above, pwede na silang magpa-test ng walang parental consent. Yan po ay nasa batas, no? Sa RA 11166. Para naman dun sa mga, meron din nakalagay sa batas, para dun sa mga bata na mas mababa ang edad kesa 15 years old, pero in prostitution or high risk. Kunyari, nabuntis siya dahil, yun na nga, dahil sa trabaho niya, pwede na rin po siyang magpa-test, pero kailangan sumasang-ayon na ang bata at kailangan meron siyang kasamang social worker o health worker kung wala man siyang magulang na sasama sa kanya. Dahil alam niyo po, Miss Cosim, medyo mahirap sa bata na magsabi sa magulang nila na magpapa-HIV test. So pinapayagan po ng batas kung merong kasamang social worker o health worker at high risk nga yung bata. Doc, marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Joselito Feliciano ng Philippine National AIDS Council.